Okay, team, welcome. Alam naman natin, 'di ba, ang daming kumpanya na sumusubok sa AI. Pero, ang tanong talaga is, paano ba natin ito isasalin sa totoong business results? Yan yung tatalakayin natin ngayon. Gagamitin natin yung official framework mismo ng Microsoft para masigurado nating may halaga ang bawat AI initiative natin. So, unahin na natin yung pinaka-importante. Kasi, ang AI, hindi na yan isang nice to have. It's now a competitive necessity. Kaya wala na tayo sa usapang kung gagamitin ba natin. Ang tanong ngayon ay paano. Paano natin ito gagawin ng tama at epektibo? Para di tayo maligaw sa AI journey na to, kailangan natin ng malinaw na gabay. At ito na yon, gagamitin natin itong framework na may 5 key drivers. Magsisimula tayo sa strategy, dadaan sa technology at data hanggang sa culture at governance. So ito yung magiging mapa natin for this entire session. Okay, here's our roadmap for today. Tatalakayin natin yung bawat isa, from AI strategy, sa tech foundation, hanggang sa tamang governance. Para sa dulo, klaro sa atin kung paano ba talaga ito maghahatid ng business value. Alright, let's dive into our first driver, business strategy. Ito ang pinakaunang step. Kasi tandaan, ang goal natin dito, hindi lang gumawa ng mga cool na AI projects. Kailangan nating siguraduhin na nilulutas nito ang mga tunay na problema ng negosyo natin. So, ito yung unang-unang tanong for any leader. Sa sobrang dami ng possibilities, saan ba talaga tayo dapat magumpisa? Ngayon, paano nga ba tayo pipili? Well, ang ganda dito is meron tayong scoring matrix. Para siyang checklist, di ba? Titingnan natin yung bawat potential project based sa 5 criteria. Una, business impact. Gaano kalaki yung value? High, medium, or low? Pangalawa, feasibility. Kayang-kaya ba tong gawin? May data at skills ba tayo? Then, time to value. Gaano kabilis makikita yung resulta? At syempre, yung measurability at risk. So by using this, makakagawa tayo ng isang maayos na shortlist ng mga proyekto ng may pinakamalaking potential. And of course, para mapatunay natin yung value, kailangan nating sukatin ang mga resulta. So bawat AI use case dapat nakakabit yan sa mga specific na key performance indicators or KPIs. For example, sa efficiency, nakatipid ba tayo ng oras? Sa customer side, tumaas ba yung NPS? Sa finance, may revenue uplift ba? Ito yung mga tanong na kailangan nating masagot using hard data. Okay, so nakapili na tayo ng project. Anong susunod? Ngayon, pag-usapan natin yung pundasyon, yung technology and data strategy natin. Kasi kahit gaano kaganda yung plano, kung mahina yung foundation, babagsak din yan. Dito may isang malaking desisyon. Magbibuild ba tayo from scratch o bibili na lang tayo ng ready-made AI solution? Let's break it down. Kailan tayo magbabuy? Well, kung kailangan natin ng bilis, yung speed to value, at standard lang naman ang capability na hanap, like search or RAG, then buy is the answer. Sa kabilang banda, kailan tayo mag-build? Ito yung kung yung project involves unique IP, yung data natin is proprietary and sensitive, at kung yun yung magiging long-term advantage natin. Diyan, build talaga ang tamang daan. At tandaan natin, garbage in, garbage out. Yung quality ng AI natin, nakadepende yan sa quality ng data natin. Kaya itong paghahanda ng ating data estate, non-negotiable to. Kailangan nating i-break down yung mga data silos, linisin yung data, at i-organize ito para madaling maintindihan at magamit ng lahat ng teams. Alright, ngayong ready na ang ating foundation, it's time to gain experience. Pag-usapan naman natin ang execution, yung mismong pagpapatupad. So paano natin sisimulan? Ang sikreto dito ay yung start small, learn fast approach. Magsimula tayo sa isang maliit na pilot project, mga 6 hanggang 12 linggo lang. Ang goal is to learn. Then, based on the results, we iterate and refine bago pa tayo mag-scale ng malaki. This iterative loop is really, really important. Okay, so kailan natin malalaman kung handa na tayong mag-scale? Titingnan natin itong 3 dagay. Number 1, adoption. Ginagamit ba talaga ng mga tao? Ilan yung active users? Number 2, outcomes. Nakukuha ba natin yung results na gusto natin? And number 3, at napaka-importante, trust. May tiwala ba yung users sa system? Tinitingnan ba nila yung error rates at yung feedback? Next driver. Hindi sapat ang teknolohiya lang. You know what? Ang kultura ng inyong kumpanya, yan talagang magde-deliver ng outcomes. At ang culture change, laging nagsisimula yan sa taas.
Leadership is essential. Kailangan nilang mag-communicate ng isang malinaw na vision for AI. Kailangan itong i-embed sa performance reviews. At kailangan nilang ipakita na seryoso sila by providing visible sponsorship and of course, the right resources. Bukod sa leadership, kailangan din nating i-foster yung tamang environment. Yung kultura na hindi takot mag-eksperimento, yung nagse-celebrate ng learnings, kahit galing pa sa tinatawag na smart failures. At of course, kailangan tayong mag-invest sa continuous learning. Mag-provide tayo ng training para sa ating mga tao. Now, for our last driver, a very critical component, AI governance. Ito yung backbone, yung gulugod ng responsible AI. Ang effective AI governance nakatayo yan sa tatlong haligi. Una, data governance para sa quality and security. Pangalawa, yung mismong AI governance para sa model risk and monitoring. At pangatlo, yung regulatory governance para sa compliance. So kapag nagaline yung tatlong yan, doon natin masasabing reliable at trusted yung AI systems natin. At heto, kung ano ang itsura niyan in practice. Tingnan niyo yung table. For example, sa ilalim ng policy and standards, ang action is to set clear rules. Ang output, isang library ng policies and templates. Sa risk and compliance naman, nag-i-identify tayo ng risks at ang output is isang risk register. This table is a really good blueprint para i-implement yung governance nyo. Siyempre, kailangan din nating maging handa sa mga common risks, mga bagay tulad ng data leakage, regulatory issues, yung mga mali or biased na outputs at kahit yung employee resistance. Ang pagiging proactive dito ay makakatulong para mabawasan yung incidents at para masustain yung adoption sa long run. Okay, so let's bring it all together. Pagsamasamahin natin lahat. And let's summarize the playbook para makalikha ng totoong business value with AI. So ito na yung ating playbook for success. Tandaan natin, these 5 drivers work together. Lahat yan nagsisimula sa tamang business strategy. Sinusuportahan ng isang matibay na tech and data foundation. Pinapabilis ng disiplinadong pagpapatakbo through pilots para matuto tayo. Pinapalakas ng isang AI-ready na kultura at pinoprotektahan ng responsableng governance. Pag pinagsama-sama natin yung 5, yan yung lumilikha ng isang repeatable process for real business value. At para matapos, iniiwan namin sa inyo itong tanong na to. Ano yung pinakaunang concrete step na gagawin ng organization nyo? We're asking this para ma-shift na yung focus nyo from just learning to actually doing. Sana nakatulong itong training na ito. For more discussions like this, just follow DX Labs.